Maayong gabi sa tanan. Yes. Salamat kayo sa Ginoo. Hindi nga tataas na gabion na kita makahimo usal sa pagsimba ng kaniyang worship ng kaniyang magkalamig yun pag-worship sa Ginoo. Dili lang bitaw Sunday, kundi bisan sa mga inani ng mga adlaw, maka-worship ka sa Ginoo, makasimpa ta, makadungog ka sa iyang pulong, and then labo sa tanan, maistorya gid nato siya masumbungan nato sa karon nga gabi. So, ito ang prepare ako mga kinabuhi, ang kasing-kasing, atong itulungog sa pag-worship sa ato ang Ginoo. Let us pray. Amahan na mong kalangit noon, dalaygon ka Ginoo ni kataa karon sa paggabion. Mapasalamaton kami Ginoo sa imong mga Ginoong paghatag ka nato sa higayunan na makaduol nga kanimo, makasimba nga kanimo karon na taknaan sa paggabion. Lord, ikaw Ginoo magpasaylo sa tanan namong mga kalapasan nga nahimot sa kanimo uban sa pagsusi sa kasing upod himot din nga putri Ginoo diya sa tubangan. Dahil sa pagpunang ng praise ang worship team na ikaw Ginoo mag-empower kanila sa imong balang espiritu, magagamit kanila na ikaw din mahimaya kapasidukan diya sa ilahang mga pinapuri Ginoo. Bisan pag Ginoo sa among mga kaigsuunan na naapa sa ilahang mga pinianan na sila Ginoo mahinumdum usab kanimo karon ng mga taknaan o paghahatag sa pagkabana kanimo diya sa ilahang mga kinabuhi Ginoo. Huwag kinasali, kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Pamandang na mga kuday gastubuhin Diyos! Amen! Hallelujah! Yes, my son, ako ang kapanan ng Diyos sa tuwang Ginoo ng Diyos. Hallelujah! Wala'y masama magkaroon
kapitulo 6, versikulo 38. Paghatag kamo aron natagan usab kamo, kay kung unsa kadako ang inyong ihatag sa uban, mausab ka na ang ihatag kaninyo. Ang paghatag mo, ang pamaagi sa Ginoo sa pagpanalangin kanato. Kung hatag kita na kinasikasi, ang Ginoo maghahatag labaw pa sa atong mga ginapangayo. Ang Diyos magpanalangin sa iyong tulong. Amen. Ang dami na ang mga halad mo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon Diyos, musalita niya, sumalipay ang kasing-kasing. Hallelujah. Sumalipay ang kasing-kasing. Pray kita sa alas at offering. Let us pray. Amahan na mo nga rin noon, dako ako pasalamat kinakanimo sa imuha gayon na panalangin, ihatag sa inyong mga katawhan, na tungod ni anak Ginoo sila nagabalik sa ilahang usab ng mga gigahin na bahin alang kanimo Ginoo. Agi pagpasalamat sa imong pabor na gihimo kanhi sa mga sa kanamo. Lord, Ikaw, God bless sa mga salapi na magamit ulit para sa pinahimayaan. Ibanusab sa pagpanalangin, ining mga katawhan, na binagyan ng ilahang mga tinugdan sa ilang patong inahulian. Yung gayon na panalangin. Ako ang kinasali, kinatugyan, kalimutan. In Jesus' name I pray. Amen. Ayun gabi sa taray. For the malando sa puno sa Ginoo, katag na ka o panahon alang sa pag-ampo sa ato ang Ginoo. So this time, ang ato ang pangayuan o kabang sa Ginoo, duha usa ka klase. Ang ato ang una, ang ato ang mga kaigsuonan. Atong i-appeal sila sa ato ang mga pag-ampo, labi na katong anaan sa kaluyahon, diha sa ilang espirituhanong bangin silang kinatuloy. So natay mga kaigsuonan, mga kaubanan nga luyag sila spiritually, galing uban wala na nato ikita, asa na sila gibutang sa Ginoo. Pero kabalutan na kung kini ng mga tawhan na is tinuod gayon ng mga anak sa Ginoo, mahibalik din sila. Mahibalik din siya madugay o madali. So ako na lang prayer na kanang kini mga tawhan na manginundog din sa Ginoo. Pagsigo ng ilang spiritual na bangin, aron na sila balik sa sapakan sa Ginoo. Then i-update po ang mga kaigsuonan nato nga nasa balakian, pinagibing anak nila, no? Kasi Ralph, murag sa hospital mo ganyan, pauling na. Tungod sa mga burot sa lawas. So, i-appeal ninyo sa appeal na to sa mga alampuanan na ayuhon sa Ginoo ang maong balakian nga nasinati ni Ralphin. Murag nalingsir naman ito ganina. Tungod sa mga bakterya o mubay sa pita. Kaya kung sa tanong na, fungi, tatawag siguro na, fungus, tanong. So, natuwa na gapin sa itong mga pag-ampo, and then namin mga kaigsunan, mga kauban natin mga kaigsunan nga nagamaluyahon tungkol sa mga balatian, gabi po sila sa iyong mga pag-ampo na ayun sila sa ilang mga balatian. And ikaduha, is kining ito aning kapangalog ampo, kining naitabo nga linog sa Visayas, particular na sa Cebu, sa butang na siya Cebu province, kay kung tag Cebu City, gamay lagi ng Cebu, yung Cebu City. Pero kung yung tag Cebu province, matong apil na ang Bugo City, apil na itong Kaduran, apil na itong uban pa ng mga lugar na naigo sa linog. So,
Sa Cebu, mura katunay na sa mga 8 o natulog sa mga apel na ang municipal o municipality o cities na naapektuhan sa maong linog na migo at umiyaging gabi. Sa latest na balita, ang naibuluan, upapat na sa 73, kung ako sa iyo, ang nakalas na kinabuhi tungkol sa maong linog. And then, nagkahan na mga gambalay ang guba o ganagan na mga tao po ang naan na matulog sa lapin sa dalan. Kay kuman sa linog at umiyaging gabi, Martes sa gabi, plus 9:57 kung ako sa iyo, 9:59. Doon ay upapat po sa 800 ka kapit, 800 ka sa aftershocks ang ilang experience. Ang kagabi ganit, siguro ang kagabi na. So wala, ang mga tao, hadlok na bumalik sa ilang mga balay na siguro na mga damage. Yeah, kagabi ba yan? Na-experience na po nilang aftershock, pinakakusog na aftershock is 5 kagabi. So kung naato yung mga crack po nilang mga balay, so posible, tandugunon na lang, kuba yun, tiwas. So ito, diya sila gatulog sa gapin sa dalan na ang uban nagulog sa silupin, no? Kaya ulan man. So, nagsulukot sa silupin. Kay para di mabasa, samtang nangatulog. Naluoy, luoy tan-aon. Pero, kung tayo mahimo, gawas na yun sa pag-angko sa Ginoo. Noon tapos tabangan sila. Noon paboran sila sa Ginoo. Noon sa ilang mga nasinantikan. So, ito sila i-appeal sa mga pag-angko at ang kinumay ang ilang mga sinapit karon na sakit sa kinabuhi. Dili man sa yun ang experience o sama sa ilang na experience. Ang walaan sa pinaka sa kinabuhi, maguba ang gambalay na mga naguluan sulod sa taas sa panahon. Yung labi na pumatyan tulog ka. So, pray na to. So, gamin ako ang tanan sa pag-pray. Wala posible sa Ginoo igsoon kung kita kinasingkas kayo na bigyan mo buot sa Ginoo na tubagon niya sa mga pag-amon. Ang importante lamang na muluro ka na kaniya tuwan sa mapausano na kasingkasin o putlik na kasingkasin. Pinahagi po sa pag-surrender nato sa atong pagalingon niya sa Ginoo para dunggon ka sa atong mga prayer. So atong hinumduman ang mga tao karon, mga kaigsoon na nato na nasa kaluyahon sa espiritual ng bahay sa kinabuhi. At ako hinumduman ko adunay mga balatian, diin nagaan ko sa mga balatian. Lalabaw sa tanan, itong hinumduman kong mga naigog karon sa kalamidad, binatong linog na linog sa Cebu, na diin ubay ang akalas sa kinabuhi, ang kadaot o datong dapat damyos na resulta sa mga linaw. So ako silang hinumduman, pinagis ko ampo, kita pang sa Ginoo, kung intervene Ginoo, kung diha silang makinabuhi. Hindi silang kawataan o paglaong, hindi silang kawataan pagsalik sa Ginoo. Yan atong pray sa Ginoo, mahinumdum yun sila sa Ginoo, diha silang kinabuhi. Sa mga panahon nga, susama nila, buyuman silang mga sinatian, kita nila ang power sa Ginoo, ma-feel nila ang power sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang mag-intervene niya sa Ginoo. Yes, Lord, nalayin ko gayon, initaknaan karon sa kagabihion. Nag-aubos kami sa tugalingon, nag-dangog na nakanimo, nag-pakitabak na nakanimo, labi na Ginoo sa mga kaigsuunan na nasa kaluyahon, sa espiritual kinabuhi. Nasayod ang Ginoo kung kinsa kini ng mga kaigsuunan namo nga nagamaluyahon. I pray, Lord, na imo silang ikapon ang ilang kinabuhi, imong tagdugon ang ilang kinabuhi, imong gasikon ang ilang espiritual kinabuhi. Aron sa imo niya na sila Ginoo mga mainiton pagbalik sa pag-alagad nila kanimo. Na mangita sila kanimo, labi na karon ng mga panahon na Ginoo, nagdilipid ka sila Ginoo, magapahilayo nga kanimo. Kung nagapadala Ginoo sa kanya. Hanggang sa Ginoo sa mga adunay mga balatian karon, na imo silang bisitahan, imo silang kaluyan Ginoo,
pinaagis pag-ayos sa mga balatian. Labi na kay Ralph din Ginoo na dunay mga debate sa iyong kalawasan, dunay ni tubo ng mga baguban or burot sa iyang panit. Lord, I pray ikaw din magkakapion sa iyong panit diya sa iyong balatian, ikaw mag-aayon na niya in Jesus' name. I declare and speak healing in kanya. Basta pa kaidawan Ginoo na nakakaroon for kaganina sa hospital Ginoo para sa follow-up check-up Ginoo sa nagkatugso niya ng balatian sa ikaw. Lord, ikaw po mag-ayaw sa impit sa mga balatian Ginoo. In Jesus' name, I declare and speak healing in kanya Ginoo. Bisa na Ginoo sa nahitabo karon o nahitabo Ginoo nga trahedya or kalamidad na sinati dito sa may probinsya sa Cebu. And then, ligo niyaging kagabi ang ligo na sa 6.7 nato sa 7 na kapusgon Ginoo na diin daghang kinabuhi ang nakalas daghan ng mga bambalay na lupa. Dili sayon ang nasinatian nila mga kasakit, mga ulanan, mga kabalaka, mga kay dunay mga aftershocks na ilo na sinati. Lord, I pray for your intervention Ginoo diya sa probinsya sa Cebu o nagawa na sa mga kinabuhi Ginoo sa mga nahimong naapektuhan sa mga Ginoo na dito. Dili ka silang kawadhan o paglaong sa silang kinabuhi. Inoon, magabalikon sila sa ilahang pagsalit at pagtuo kanino. Sa panahon sa mga kasakit na yan na sinati ng Ginoo, piliin nila ang mas muduol pag ipinakanino, mudot-dot pag ipinakanino. And finally, Lord, I pray na ikaw din mag-andog silang kinabuhi na silang Ginoo ila kanino as the Lord and Savior na silang kinabuhi. Na ikaw lang yung bugtong dalan ang kamatuoran aron Ginoo ay kautagan nila ang tinuod na kaluwasan sa iyo. Lord, dungga ang ako ang mga prayer huwag inasalig, pinatugin, pinatutanan, Jesus I pray. Amen. Ngayong gabi sa tanan, pag-usap. Kung ano na may mga Bible, diretso ka sa pag-tamatik sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa Salmo o sa Panultihon, Proverbs chapter 25 verse 28. Panultihon, kapitulo 25, versikulo 28, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tao nga walay pagpugong sa kaugalingon sama sa usa ka syudad nga nalumpag o bibiyaan nga walay mga paril. Diyos ko panalangin sa pulong, let us pray. Pamanamot nga langit noon, dalay ko Ginoo taknaan sa pagkatiwa. Salamat Ginoo sa itong pulong nga nabasa. Ito Ginoo gayon ang mga panalangin ini. Asabta na kini, tubukin ang tiniglimong pulong, gadulog yan sa mga singkas ng Ginoo. Ihatag ko sa ganit na kung naging ng paalam. Ang makahino ako sa pagbatbat ng inyong pulong. Kung ang tinansari, pinatugyan kayo mga tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Mga kaisuunan ko diya sa Ginoo, kanunay na itong ginunduman that we are the temple of the Holy Spirit. Ang atuang lawas is a temple of the Holy Spirit. Templo sa balaang Espiritu. That's why si Solomon nag-ingon siya, ingon niya ang tao nga walay pagpugong sa kaugalingon sama sa usa ka syudad nga nalumpag ug gibiyaan. So manay importante nga kita aduna gayoy pagpugong sa atoang kaugalingon kay basin unya mahimong kadaot ang mudangat nga ni kanato. Ang atong mensahe karon na magabion magahisgot kita ni ginatawag a disciplined life for Christ. So kinahanglan nga adunay pagdisiplina sa atoang kinabuhi dili para sa atong kaugalingon kundi dili para sa Ginoo, para kang Ginoong Hesukristo. Discipline does not only apply on our traits or habits. Kung naa kay mga
hinimo sa kinabuhi or tinatawag nato ato na lang diretsoon mga vices sa kinabuhi, mga habits sa kinabuhi. Nadiin, nahimong baba o nahimong hinungdan nganong ang ato ang pagkakristohanon medyo dili dasi sa pag-alaga sa Ginoo. Medyo problemado, medyo stagnant tungod niini na mga vices sa kinabuhi. Pero dili lang na siya mao ang isa sa ato ang disiplinahon. But discipline can also be seen on our respect of our own flesh or body. Sa ato aning unod-non nga tinguha. So gawa sa ato mga vices, ato ang usap nga disiplinahon, kining ato ang unod-non nga tinguha. Kining ato ang kaibok sa unod, ang ato ang isa usab nga ato ang disiplina. Naingon pa ni Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, the Spirit of God gives us, does not make us afraid. His Spirit is a source of power and love and self-control. Now, kung wala tayo self-control sa atong kaugalingon, dili ka makapugong sa atong kaugalingon, sige lang ta o padala sa gusto sa atong unod o gusto sa atong gusto nato buhaton, then adunay mga posibilidad nga wala diri kanato ang Espiritu sa Ginoo. Because the Spirit of God maghatag man kanato kini o maghimo daw kini kanato nga dili ta mubati og kahadlok. Dili ta mubati og kahadlok nga muatubang o atubangon o labanan o suklan ang ato ang unod-non na tinguha o kining ato ang mga kalibutanon na mga tinguha o kalibutanon na mga binuhatan. Ano man? Kaya ang Espiritu sa Ginoo nga naa diri sa tuwa, dili ka makakaplag kuno o gahom o gugma o self-control pagpugong sa kaugalingon. So kung ikaw, dili ka kapugong sa iyong kaugalingon, sa ibang pasabot, posibilidad na wala diya kanino ang Ginoo sa lakto ng mga istorya. Gustuhan ta, pero sige lang tagpatuyang sa ato ang kalibutanon ng mga binuhatan, na murag wa gyud kabaguhan rin sa atong kinabuhi, basin baya kung wala din si Kristo sa imong kinabuhi. Kaya naman, anong dili mo ka makapugong sa imong kaugalingon? Kaya ingon ang sige ang fruit of the Spirit, one of the fruit of the Spirit is self-control. Basin mo niya, papareha atong i-share nato nga usa ka document. During sa baptism fellowship nga after 34 years, kung wala ko, 37 years, katong 2018 pa lang siya naluwas. Ingon niya, sulod sa 34 katuig kung nag-alagad sa Ginoo, 2018 pa lang ko naluwas. Naman, tungod kay, morning, isa sa mga hinungdan na maganoy siya sa kalibutan tingali o dili siya makabuhat sa mga butang na gusto ipabuhat sa Ginoo sa iya. Okay, ingon bitaw siya. Ang usa daw ka Kristohanon na dili daw mutabang sa buluhaton sa simbahan, sa ministry, posible wa pagid daw na sa naluwas. Kaya dapat ikaw kuno daw ng Kristohanon. According niya, si Brad Gabriel nakadungog ato niya, na ang usa ka Kristohanon kinahanglan yun na aduna po siya ay damgo para sa ministry. So, dili po pasabot si pastor lang na idamgo sa ministry, kung dili ikaw mismo, kung naa si Ginoong Kristo diya sa imong kinabuhi, may damgo ka, may vision ka, nga mo in-line po sa vision ni pastor o sa kagsa para sa kalambuan sa ministry. Pero kung katong membro ka sa katong upat kapi, kasi huwag ka maluwas kung membro ka ato. Na, yung padri first, discipline to your own body is also discipline to your work in the ministry. So, kining atong physical na lawas,
kinahanglan ato aning disiplinahon. Ano man? Kay kung dili ka ka-disiplina sa atong physical na lawas, mo-apekto ni sa ato ang ministry. Mo-apekto ni sa ministry nga gipabuhat sa Ginoo sa ato ang. Ano man? Ano ba? You can serve with excellence if you are physically tired. Oh. So, kinahanglan disiplinahon nato atong kagalingon. Kay kung, ingon pa, dili ka makahagab sa imuhang pinakabas na pag-alagad sa Ginoo kung ikapuy ka physically. Example, kay dugay ka natulog, dili ka kasayo mo simba anang pagka-Domingo, kay dugay maka natulog ka ng gabi. Kapoy mo lawas, baka pag-abot mo simbahan, magbuka ka, ha? Mao pala'y pagsugod na ko ubali. Patay, ha? Marang manog ba nga kanang pang dito? Nanaibo sa sakit, ha? Ano naman? Kapoy, kapoy, tungod kay wala man nimo gidisiplina ang imuhang physical na lawas. Digid nimo mahatag ang imong best sa Ginoo. Usaon nimo pag-worship sa Ginoo na kinasingkasing kayo kung ang imong lawas dili mo participate kay gikapoy. Ha? Dili mo uyon kay lami ay tulog ron di sa ko musimba siguro. Kay kurang. Ha? Lami man kay itulog karon. You can't give a decent time to the Lord if your heart and mind is filled with worldly things. So, bawas-bawasan nato ning ato ang worldly na mga ginahuna-huna, mga butang, kalibutanon, kay isa ni siya sa makakapoy. Pwede nyo, kung mag-una-huna ka ang problema, kwarta, bugas, bisag naglingkod na kakapuyon ka. Ha? Bisag din, mas maayong pang magtrabaho ka kaysa mag-una-huna kang problema. Kaya naman, huwag kay kwarta, kapoy. Di ba, ano na? Kapuya, oy. Laay, hindi ka nabuhi. Basta laay yun, nagalit ka, ang pasaputan ng ikapoy, kay gilaay doon ka. Kaya kay wala ka kay kwarta, gilaay ka, so kapoy. So, mas maayon ang magtrabaho gani, kaysa tambay ka na walay kwarta. Kay kapoy din na siya. Maguna-huna sa pambayad sa utang, pambayad sa mga utang sa tindahan, mga hiram na kwarta, mga pangpalisudan, bugas, pamasahe sa mga estudyante, sa mga bata. So, kapoy kayo siya. So, kinahanglan nga gawas nga physically himsub ka, kinahanglan nga kining ato apod na ako ang unahuna, ako akong bawasan ang mga giunahuna. Kaya kung occupied kayo ta sa ako ang unahuna nato, mapuno niya siya sa mga butang na labi na mga butang, kalibutanon, mo reflect din sa atong physical na lawas o mo silbubati yung kakapoy. Then pahulay yun, ha? Pahulay, ha? Ang uban gani, exercise pa, para kanang lagsik sa physical na lawas, kanang itong himsok, pag healthy mo ka, sabi na kung kanang jogging siguro, o kanang ehersisyo, alerto na sila physically. Gawas lang atong bago pa lang ka nagsugod, kapuyon ka, pag-uli sa balay, tulog, kapoy, jogging. Diba? Kasi natin, nga humag-jogging niya, bago pa nagsugod jogging, pag humag-jogging, pag-uli sa balay, tigidok ka, kapoy, jogging, tulog. Pero kung maana din mong lawas, sige din mong exercise, alerto ka, o healthy, yung mga lawas din, yung physical na lawas din mo, then, bawasan din mo yung mga ginahuna, nga kalibutanon ng mga butang. Kung di man lang di mo na siya mag-provide dayon, ay na lang na huna-huna. Kasi kag huna-huna asa ka duha kwarta, wala man diyan kay mahimo. Alintin na lang. Wala ka lang ka sa mahimo sa Ginoo para nimo. Sa ko nga asa mo ko bayad og utang ani. Pero wala kay trabaho. Do you think na makabayad ka? O makitrabaho? So ayan na lang huna-huna to. Bayaran na lang to na ay panalangin. Ha? Kung magsiga muna, wala ka kabayad sa utang, stress pa ka. So, apektado yung espirituhan ng bahay sa hindi na po. And another thing, discipline to your own body is also respect to the Holy Spirit. Disiplinahon nato atong lawas. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma, chapter 12, verse 1 and 2 nga,
Ang atong lawas is templo sa balaang espiritu. That's why ingon niya, present your body as a living sacrifice. So kinahanglan nga ato ang mismong atimanon ang ato ang pisikal na lawas. Kaya ang pagdisiplina sa pisikal na lawas, respeto siya sa balaang espiritu. Kung bisyuso ka, do you think the respect ka sa Holy Spirit? Kung gainom ka, gainom makahubo, sigarilyo ka, drugs ka, o bisan unsa na imong ginahimo nga diin maayo diya sa imong pisikal na lawas, unsaon nimo nga mapasidunggan ang Ginoo? Nga ang imong body is a temple of the Holy Spirit. Unsaon pagpuyo sa espiritu? Pwede bang magpuyo ang espiritu sa Ginoo o ang espiritu sa dilim ng makahubog? Di sila pwede magpuyo. Kung sa akong pagpuyog sa Espiritu sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, kung naadra ang imong mga vices sa kinabuhi, mga dili maayo na mga ginahibok nimo, kung sa akong pagpuyog, na ang imong lawas nimo is a temple of the Holy Spirit. So kung present ang balang Espiritu diya kanimo, dapat absent kining mga butang na makadaot sa templo sa balaang espiritu. Dapat absent siya. Kung present ang mga butang, mga vices, mga dili maayo diya sa imong kinabuhi, pasabot na absent ang Holy Spirit. So ito, sa diha nga nahimo kang Kristohanon, every time na makahimo ka og mga butang na sa tan-aw nimo nga nakasala ka batok sa Ginoo, doon na kay bation na guilt o mangayo kag pasaylo dayon sa Ginoo. Pero kung kanang wala lang, sa kabalo ka nakasala ka, pero walay guilt. So, may tabuan na wala din ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung nakita ng mga Kristohanon, ibaluan nato kung kita mga Kristohanon yun. Kaya every time na makahimo ta og sala, masubok na ta. Masubok ta in the sense na wala nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Una, udayon na yun ta kung pangayon pasaylo sa Ginoo. Diba? Tungod kay wala nalipay ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Our body is the temple of the Holy Spirit. Naingon pa ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you should know that you yourselves are God's temple, God's Spirit lives in you. Ang atong lawas mo pa si Paul, ingon pa niya, kinahanglan ato agad na masayran ng atong kagalingon, templo sa Ginoo. Ug ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo diri nato. Sa diha nga wala pa ka diha sa sabakan sa Ginoo, wala gid ang dili ginapuy-anan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ano man? Kay wala pa man ang Ginoo sa imong kinabuhi, pero sabton nimo ug dapat masabtan nimo na sa diha nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, nagsugod na ang pagpuyo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi kay ang imong kinabuhi templo sa balaang espiritu sa Ginoo. So dili ba gid sila pwede magpuyo? Kung kalibutanon ng mga butang ang naa sa imong kasing-kasing kinabuhi, ang kalibutanon ng mga usalawayong mga binuhatan, kalibutan naa sa imong kinabuhi, absent, silent ang balaang espiritu. Mo bitaw kita na mga person, every time makasala ka, ingon ang word sa Ginoo, ayaw pasub-a ang balaang espiritu. Ano man? Masad man siya, masubok man siya. Kailangan dahil kitang uptick ka na mga pangayong pasaylo sa Ginoo kay para ang balaang espiritu mahimog nga magakayo pagbalik diri sa sulod sa atong buhay. Na agi conclusion, taking care of your body is taking care of God's temple. So ato yung palanggaon ng lawas. Kung kusog ka mukaon, disiplina hapon kay kasi kung makaluya din ang kusog ka. Di ba naana sa Bible nga ang gluttony, sige na siya ng gluttony gini. Ulit, no? Ulit ba na? Sala. Gluttony, kanang sirop. Ulit, sirop. Mismo na. Sala siya, ano naman? Kay
nagpasagad ka, ug kaon sa kung saray gikaon sa kung saray kanong ba tong kantahan nga kanta ni Banya ayaw na o Pino sa ilim ng makahubog ban ayaw na o baboy ibasin o na-stroke ka kanta ni anak sobrano na mga kanta niya nga marag hindi mo hunahunawan kay pagpamagin din marag maayo ayaw na o Pino ibasin o maghahawag ka ano marag kung hindi mo hunahunawan pangita ba hunahunawan pero ako ba yung punto ang kanta inom ka ba sa babaoy ka ingon siya ka ayaw na kaot tambok daw ibasin o ma-stroke ka di ba ba yan? Di ka kao kining Dipson. Di ba? May stroke ka. Ba? Pero, kini siya, kung sa kapahinumdong nga ka nato, sa lakto na pagka-istorya, disiplina mo na ito atong kagalingon. Wala kang tagi, bawalan ng mukaon. Pero naay, ginatawag rin ang self-control. Self-control sa bisyo, nadilig ka madala sa bisyo, self-control sa kaon, hindi ko kapalabi ang kaon. Nga murag wala na yung ugma ba? Balong anak. Ang kaong dito wala na yung ugma. Murag last na niya ba? Kana bitong lamingon bitaw ni mong ihawon nga baboy. Pagkauno na mo na karon. Pero lamingon pud lagi kuan. Tulo ka adlaw. Kay kumans tulo ka adlaw ihawon man. Murag binana na murag grabe ang kaon murag way ugma, murag ihawon pa. Pila ka adlaw. Okay lang, ibalik niya, may baboy, pagkaunor maayo, kay pagkaugma timbangon, bukat siya. Mas manugangan ang timbang, mas mudako-dako imong halin. So, wala, kinahanglan, nga ato ang atimano na itong lawas, pinagi sa pagdisiplina, tumagkay na atong lawas, templo sa balaang espiritu sa Ginoo. So, before tayo ato sa tuwang closing prayer, once again, mag-pray na usap ka sa Ginoo, and this time, I want you to pray para sa imuhang personal nimo nga kahimtang sa imong espirituhanong kinabuhi. Kabalo ka, ikaw mismo. Ako wala akong masayod kung unsa ang estado sa imong espirituhanong bahay sa kinabuhi. Pero nahibalo ko na ikaw kabaluan niya. Kung asa ka karon sa imuhang kahimtang when it comes sa espirituhanong bahay sa kinabuhi. Kung sa level pa, asa ka nga level karon, o unsay mga hinungdan nganong kung naguna-una ka nga wala ka nag-excel sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Imuhang i-pray ang mga hinungdan. Unsa rin ang mga hinungdan nga kung dili ba ko kabuylo sa pag-alagad sa Ginoo. Ano dili ba gid ko makahatag sa ako ang 100% na okay na singkasin na pag-alagad sa Ginoo. Kung kini na mga butang matarget nimo, makita nimo, mo nimo ang tupan sa Ginoo. Then ikaduha, i-pray nimo sa Ginoo ang imong mga needs. Kabalo ta kitang tanan may mga needs ta. Either sa financial, sa maayong panglawas, kaya maybe na kay balatian or members in family may mga balatian. I-pray na sa Ginoo tungod kay ang Ginoo ra gyud makatabang ni. Yes, natay mga doktor, natay mga tambal, natay hospital, na pwede nato kadukulan. Kung magpa-hospital ka, natay hospital. Kung maghinahanglan tag doktor, pwede ta ba itong hospital, magita og doktor, kung magpatabang sa doktor. Kung natay balatian, na nagkinahanglan tag tambal, matuta sa butika, ay mapalinda og tambal. Pero, ang pinaka mananambal gid nato mao gid ang Ginoo. Kining doktor nato mga instrumento kini sila sa Ginoo. Ang tambal instrumento sa Ginoo para maayo ka sa imong balatian. Pero kung
naghalo imong kabalaka, di ka hospital kay wala kay kwarta, di ka kapalit og tambal kay wala kay tambal, o wala kay kwarta nga kapalit og tambal. Dili pasabot nga dili nakamayo sa imong sakit. Ano man? Na ako man ang Ginoo. Pwede ka nga magpatabang sa Ginoo. Kaya tungod kay walay imposible sa Ginoo. Kung basahon nimo ang gospel, ang upat ka libro, ang Matthew, ang Mark, ang Luke, ang John, mabasa nimo dira ang mga tao nga giayo sa Ginoo. Nga giayo ni Jesus Christ. Ha? Gimilagruhan ni Jesus Christ. Wala man to buhatag og kwarta kang Jesus Christ. Wala kun to ni advice si Jesus Christ nga adto sa ospital. Ha? Gani katong nasakit bitaw sanla katong napulo ka buok. Ha? Wala kun to gingnan ni Jesus Christ nga adto mo sa ospital. Pagpaayo mo dito unsa may advice ni Jesus? Adto mo sa pari. Magpakikita mo sa pari. Wala kun mo adto mo sa ospital. So pagbaktas nila ingon isa sa mga nakamatikod na naayo sila sa ilang sangla, ibalik kay Jesus sa salamat. So in other words, na dili pasabot na wa kay kwarta, dili ka hospital, wala kay kwarta, dili ka mabalutog tambal, mamatay na lang ka. Kung dili, nakapag-yun ang Ginoo. Sa ako lang kayo nun, mga instrumento lang na sila. Pero, wala yung imposible sa Ginoo. The moment na mudoon ka sa iya, o magpatabang ka niya na kinasingkas. So, duko na ito itong ulo and akong i-pray sa Ginoo. So, sama sa gingon, i-pray ang imuhang espirituhanong kahimtang sa imuhang kinabubuhay. Gusto sa Ginoo nga kita mag-iksir sa atong pag-alagad sa Ginoo. Buot din sa Ginoo na kita mahimong mamuna. Kaya ang tulong sa Ginoo nag-ingon na ang dili mamunga iyahang aproningon o iyahang ilabay ang mga bunga, putlon ang mga sana na wala mamunga, aron ang kahoy mamunga. So kita, buod sa Ginoo na mamunga ta, buod sa Ginoo nga mutubo ta, buod sa Ginoo nga gamiton ta. Kung ano na may mga baba nga nahimong hinungdan, nga wala kang kapamunga, imuha ka ng pangayuang tabang sa Ginoo. Kay ang Ginoo rin pagkatabang ito. And then, i-pray nimo ang inyong mga personal mga needs. I-pray nimo ang members of family na doon mga balatian, kung kinat ang Ginoo. Di lang siya manluluwas, kundi mananambal sa siya. Gusto sa Ginoo na dunggon niya ang inyong mga pagkapuso. Sa kinasingkasin ka, mag-aampo ka niya, dili bungol ang Ginoo. Aron dili niya magdumog ang imong mga kapatid. Kung dili layo ang Ginoo, aron dili kaniya maakot sa iyang mga tabang na iyang buhaton diya. Yes, Lord, salamat yun sa imong mga ulong na nag-remind na namo may tungod sa pagdisiplina sa among pagaling ng Ginoo para mahimo yun na healthy among physical na lawas, tungod kay among physical na lawas, templo kung kini sa imuhang walaang espiritu. And salamat Lord sa pag-remind ng kanahan. Once again, nagaduol ako kanino, nag-pray na ikaw Ginoo padayon na mag-panglihok sa mga kinabuhi sa inyong mga katawhan. Ikaw ragit ang bukong na sayod kung unsa ang ilahang kahimtang karon sa ilang espirituhan ng bahay. Kung unsa na silang kalayo sa ilang pag-alagad kanimo. Unsa na ang ilang estado. And I pray, Lord, kung ano na may mga butang na nahimong hinungdan, na nung wala mag-exil yung katawhan. Kung na may mga butang na nung nahimong stagnan pag-alagad ng kanimo. Lord, I pray for your intervention, Ginoo. I pray ng imong gahong magapaglihok, Ginoo. Kung pagbungkap ni anak ng mga butang, ni anak ng mga baba, aron sila Ginoo mahimong mutubo, o mahimong mamunga, o mahimong mapuslan, hindi namin kinabuhi ito. Bisa na Ginoo sila mga needs, padayon ako nag-pray, na ikaw nagpadayon na mag-provide. Labi na ang panginahanglan ng nila sa salapian ng bahay. Bisa na Ginoo sa mga adunay, mga balatian. Lord, ikaw Ginoo, mga padayon,
na ministeryo sa ilahang mga kinabuhi. Kung baga hatag hingpit na kaayuhan iya sa mga malaki. Bisa na Ginoo sa pagkamaulit karon, panahin ka, magapanalangin ka na mo, magapanalipod sa mga kinabuhi diya sa dalan. Kung ihatod mo kami, nagto sa tagsa ka mga panimalay, karon nagabi Ginoo, uban sa among mga minas kinabuhi, at diig makapahulay kami uban sa imuhang tabang o panalangin Ginoo. O ang ginasalig, ginatugyan ka naman tanan, in Jesus' name I pray. Gihangyan ako ang tanan sa pagtindog, hinaon ang gugma sa atong Ginoo sa Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makikuban ka nato, hangtod sa walay katapusan. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios o ganda sa tanan.